Breaking news mga kabayan, Iran naduwag, iniwan bigla ang mga proxy sa Iraq matapos ang malakas na airstrike ng Saudi at Amerika. Agad na inalis ng Iran ang mga miyembro ng Iran Revolutionary Guard Corps sa Iraq. Mga karagdagang S-70 Black Hawk helicopter dumating sa Pilipinas mula pa sa Poland. Amerika magbibigay ng 549 na milyong peso para palawakin ang Philippine Coast Guard base sa pinakadulong bahagi ng Palawan. China nag-deploy ng mga jet trainer na armado ng mga missile sa Baho de Masinloc. Sinundan ang isang maritime surveillance aircraft ng Philippine Air Force. China hindi na-detect ang Sea drone na lumapit sa People's Liberation Army Navy destroyer sa Batanes. Radar ng Chinese destroyer mahina. Department of National Defense Secretary Gibo may banat sa mga politikong mas pabor pa sa pangbubuli ng China sa West Philippine Sea. Kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, you are sworn to uphold ang ating saligang batas, mga batas at pangareglamento at administrative issuances. Kung hindi nila matupad ito, either magbitaw na lang sila. Iran, pinapaalis na sa Iraq ang mga natitirang miyembro ng IRGC trainers matapos ang malakas na opensiba ng Amerika at Saudi Arabia laban sa Iran proxy. Takot ang Iran na maulit ang airstrike at muling malagasan ito ng dose-dose ng mga tauhan. Dagdag pa ng source, maraming mga miyembro ng IRGC ang inilipat at inalis sa Iraq. Patunay lamang na ginagamit lamang sila ng Iran upang maglunsad ng gulo, pero wala silang sapat na depensa kapag umatake ang Saudi at Amerika. Super good news naman mga kabayan, mga karagdagang S-70 Black Hawk helicopter na nabili ng Pilipinas sa Poland may dumating na naman sa bansa. Dalawang S-70 Black Hawk helicopter ang naispata ng source na isinakay sa dalawang flatbed trailer. Ibig sabihin nito mga kabayan, nasa 27 na ang mga S-70 Black Hawk helicopter na ang dumating sa Pilipinas sa 32 mga nabili nito sa kumpanyang PZL Milik sa bansang Poland. Inaasahan na darating sa bansa ang natitirang 5 pang mga S-70 Black Hawk helicopter bago matapos ang taong 2026. Grabe, panibagong tulong na naman ng Amerika sa Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard base sa Palawan ay palalawakin pa ng Amerika. Makakatanggap ang Pilipinas ng nasa $9 million o katumbas ng halos 549 million peso para mapalawak ang isa sa mga base ng Philippine Coast Guard na malapit sa West Philippine Sea. Ito ang tulong ng Amerika upang patuloy na magampanan ng Pilipinas ang maritime law enforcement at mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Inaasahan ng Estados Unidos ang pagdating ng 45 mga barko ng Philippine Coast Guard. 4 dito ay manggagaling sa France at dito sa bansa at 5 naman ang magmumula sa Japan. China nag-deploy ng armadong GL-10 o L-15 Falcon, isang advanced jet trainer sa lugar ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, habang nagsasagawa naman ng Maritime Domain Awareness Flight ang isang Cessna 208B Grand Caravan ng Philippine Air Force. Sa madaling salita, umaaligid ang mga armadong eroplanong militar ng China sa area at airspace ng hindi naman sa kanila. Ito ang kauna-unahang beses na nag-deploy ang China ng armadong jet trainer sa nasasakupan ng Pilipinas. China, inaming hindi alam ng People's Liberation Army Navy ang paglapit ng US Sea drone sa isang Chinese destroyer sa karagatan ng Batanes. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na iwasan ng Maynila ang delikado at mapanganib na paglapit ito sa mga barkong pandigma ng China. Ito daw ay isang provokasyon. Ibig sabihin mga kabayan, epektibo ang mas murang sea drone na ito upang bantayan ang mga karagatan ng Pilipinas laban sa mga barko ng China. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. matapang na tinuligsa ang mga kasinungalingan ng China. Sinasabi ko na hindi titigil yung mga yan. Pero mo, nandito sila, nagsasabi kaibigan lahat. Tapos, shared home daw ang South China Sea. Paano tayo mag-shared home kung inaangkin mo 90%? Sino niloloko nila? Pagkatapos ganito ang ginagawa nila, nandito sila, magsasabi sila na gusto nila ay kapayapaan. Pagkatapos ganito ang ginagawa nila. Paano tayo maniniwala dyan sa mga yan? Nandito lang yung mga yan, siguro hindi maganda intensyon. Kung maganda talaga yung intensyon, umalis na sila sa sinasakop nila at pinagpipilitan nila na wala sa lugar at walang naniniwala sa kanila kung hindi yung mga tao na walang kalayaan sa bansa nila.
May banat din ang kalihim ng depensa sa mga politikong mas pabor pa sa mga ginagawa ng China kaysa mga ahensya ng gobyerno na ipinapagtanggol ang karapatan nating mga Pilipino sa West Philippine Sea. Reaction ninyo sa mga elected officials na parang pinapanigan pa nila yung China against Pilipinas po tuwing nakakaroon ng parang harassment sa ating West Philippines? Ang West Philippine Sea ay parte ng batas natin. Gawa ng meron tayong Baselines Act at saka ito ay administrative order ng ating Pangulo nung panahon na yun. Administrative order. On what? On the naming of the West Philippine Sea. Okay. And that also subsumes everything. Our position on the arbitral award, our position on everything. Kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, you are sworn to uphold ang ating saligang batas, mga batas at mga reglamento at administrative issuances. Kung hindi nila matupad ito, either magbitaw na lang sila or questionin nila na illegal ito sa Korte Suprema para magkaalaman at makita ng taong bayan ang tunay na pakay nila. Kung talagang tingin nila illegal or ito ay convenienteng dahilan lamang. Eh kung mga dami ng Chinese yung mag-petition sa Supreme Court, talo tayo. Hindi. Ano yung challenge mo? Parang sa Supreme Court. Yeah, because kung ikaw, the government, it minds you, kung ikaw halal, lalo na, musumpa ka eh. Hindi lang sa ligang batas yun, lahat ng administrative Laws of the orders. Oh, because administrative orders na ginagawa ng Pangulo batay sa Constitution at batay din sa batas ay parang batas. No? Kaya nga may IRR eh, hindi ba? Parang batas din yun. Ang pag-counter ng disinformation, one aspect yun. Another aspect, ang pagtindig ng tao laban sa kilos. Mas importante yung pangalawa. At sa tingin ko, hindi titigil ito kahit na may political process or whatnot. Kasi, I mean, ang ating pangangalaga, si Presidente Duterte mismo, nung huling speech niya before the new General Assembly, sinabi niya hindi pwedeng matinag ang arbitral award. I-replay niyo yun, nandun sa last speech niya sa UNGA. Dagdag pa ng kalihim, binigyan ngayon ng Pangulo ng Pilipinas ng pagkakataon ang China kung sila pa ay pwedeng maituring at mapagkakatiwalaan kung merong dapat na magpakita ng sinseridad, hindi ang Pilipinas, kundi ang China. I interpret this way. President is giving an opportunity for China to behave and to prove that they deserve to be treated this way. And so the onus for a reset is the behavior of China. It's on them, not us, because there is no deficit of good faith, no deficit of strict adherence to diplomatic procedures and international law that we have given. So it's all on them. Laban Pinas.